You cannot proceed with your interpellation. Thank you, Mr. Chair. Again, Ms. Cruz, do you believe that freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do. Of course. I'd like to ask the other bloggers if they also believe that. Yes, Mr. Chair. You also believe that? Okay. Sir, Now, there's always a limitation. Ms. Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no? Na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanungin yung mga vloggers natin, do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the freedom of expression? We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. nagagalit. Chair, Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Tatandali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, I'm manggagawa ako, Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ho ako na may platform ho. So, ordinaryong Pilipino ho ako, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource persons, let the interpellator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, anong tawag doon, functions bilang public official, okay yun. Yung sabi mo, di ba? Yung... But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions eh. Official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. Mr. Chair, can I be I cannot speak on behalf of Ms. Joey, Mr. Chair. Eh, naano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Morales, please proceed. Yes, sir. Doon sa kaya Miss Joey Cruz, ang ko lang bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Ano yung sabihin? Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talaga makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yun pong mga gumagawa ng kagaspangan.
yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni Mr. Morales Tama Pero ang tinatanong ko